My name is Aika Lorraine Uy. I grew up in Ilagan, Isabela. Yung parents ko are business owners. Sa four na magkakapatid, I'm the youngest and yung family namin is well off. Yung parents ko doon is may grocery sila sa Isabela before. Naalala ko nga, nung 3 or 4 years old yata ako, every time after school ko, tumatabi agad ako sa mama ko sa cashier. So pag may bumibili doon na customers, ako yung nagko-compute sa calculator, ako yung nagsusukli sa kanila. So in short, bata pa lang ako na-expose na ako sa business. Ang pagkaalam ko, pag nandun siya sa tindahan nila, nandun siya sa kaha. Always. Tumutulong siya sa mother niya sa pagkakaha sa grocery nila. First school ko sa ELV Montessori, preschool ako noon. Naalala ko nga every time na or before pumunta ako sa school, kukuha ko ng M&M's chocolate sa grocery namin para ibenta sa mga classmates ko. 4 years old lang ako noon. Nung elementary naman, 2 schools yung pinasukan ko. Yung isa, Casa del Niño Montessori School, and yung isa naman is Chunghua Institute, Chinese school naman. So naalala ko, before kasi, nagsipag talaga ako nung elementary. Why? Kasi si mama, pag wala ka sa top, papaluin ka talaga. So no choice ako kundi mag-aral. Nung sa Chinese school, since nag-start ako grade 2 up to grade 6, top 1 ako doon. In short, valedictorian akong graduate nung elementary. And then sa Montessori school naman, nakakasali ako sa mga math quiz bees. So yun yung favorite subject ko. Hi, I'm Carla. I'm Aika's best friend. Ako yung madaldal, si Aika yung tahimik. So paano kami nag-click? Habang daldal ako ng daldal, si Aika nakikinig lang. Every time I have love problems, family problems, nandiyan lagi si Aika for me. Magbigay ng advice or magpapatawa sa akin. So, si Aika is a person with a strong personality, strong in the outside, but soft in the inside. Si Aika, pagkasama yung family or friends, kunwari, kami magpa-family, tatawagin niya ako. Sabi niya, "Mi, halika muna." Ganon siya. Yung kung ano ako, ganon din siya. Tahimik na tao, ganyan. Ayaw sa camera, ayaw sa mga tao. Takot siya sa ganon. Kaya, pag family reunion, sabihin niya, "Mi, halika muna. Dito lang kami sa tabi, mag-uusap muna kami." Ganyan. Yun lang ang moments namin. Tapos, saka siya makikihalubilo sa mga tao. Pero tahimik lang siya sa isang tabi. Ang natatandaan ko nung kanyang kabataan, nung maliit-liit pa kasi halos ka-age niya yung anak ko. Nung siya'y pumapasok sa school, sinasakay siya sa pushcart nung kanilang tauhan. And then, nung naglaon, yung naman na ang sinasakyan niya, yung, ang tawag dito kasi, yung padjak, yun na ang sinasakyan niya. Tapos, lagi siyang honor student nung bata siya. Kasi, lagi silang magkaano ng anak ko, yung competition na andoon. Kaya, lagi siya nasa top noon si Aika. Nag-high school ako sa Isabela. At the age of 13, doon nag-close yung business sila papa and mama. Nagkaroon kami ng business sa Isabela, tapos nalugi. Ngayon si Aika, kailangang maiwan doon para tapusin ang kanyang high school kasi mas mababa ang tuition fee. Kaya lang may mga pagkakataon na may mga pangyari sa buhay na hindi natin gustong mangyari. Like yung sa amin, nawala yung negosyo ng family. So, doon nag-start na pag meron kaming ipabili, hindi na nabibili. Naalala ko one time may pinabili si Shobe kay mama. Hindi ko na maalala kung anong gamit yun pero hindi nabili ni mama. So parang yun yung yun yung turning point kay Shobe para i-push pa yung sarili niya na ayaw niya nang mangyari. Kumbaga gusto niya ibalik kung ano yung buhay na meron kami dati. So at my young age, doon ako nagkaroon ng mindset na hindi ko na kailangan umasa sa kanila at kailangan ko nang kumita on my own. Kaya doon ako nag-start magbenta ng kung ano-ano like bangus kasi taga Pangasinan yung mom ko. Nag-start din ako magbenta ng mga beauty products like Kojic, mga sabon, and yung mga accessories na gawa sa clay. Basta kung anong pwedeng ibenta or pagkakitaan, ginagrab ko talaga. I took civil engineering sa UP Diliman. Yung pagnenegosyo ko, continuous lang naman yon. And then at the age of 20, doon ko na-encounter yung network marketing.
When Aika started this networking industry, ako yung unang naniwala sa kanya. Actually, hindi ko nga naintindihan yung presentation at first. Ang alam ko lang, kikita ako ng malaki at i-guide ako ni Aika at hindi niya ako papabayaan. So, syempre, nung nag-start kami sa network marketing, wala pa kaming kaalam-alam yan. So, tuwing sinasabi ng upline namin na kailangan namin umattend ng trainings and mga seminars, ang ginagawa namin right after school, dumidiretso kami sa office para makarinig lang or mapakinggan yung training ng mga uplines. So, ang ginagawa namin ni Aika, kaya dahil nga wala pa kaming alam, minsan pumupunta kami sa mga fast food chain, din kami kumakain. Tapos, kunyari magpre-present ako sa kanya, lalakasan ko yung boses ko para ma-affect namin yung mga nasa paligid namin, marinig nila na, may business na pinag-uusapan yung mga batang yon. Uma-attend pa kami ng mga conventions para lang mapalawak yung network namin, makamit kami ng mga business people. Tapos, naalala ko, pumupunta kami ng probinsya, basta kahit saan na may bus papunta sa ganitong probinsya, sa ganitong probinsya, para lang makapag-network. Ganun kami ka-addict dati sa network marketing. Tapos, may time pa na sa sobrang atam, hindi kami makatulog. Dahil yung mismong wall ng apartment namin, genealogy lang yung laman. As in, sinusulat namin mano-mano yung genealogy sa wall. Nag-start ako maniwala sa network marketing nung na-receive ko yung first check ko na 450 pesos. After that, dun ko na-realize na pag sineryoso, pag minahal at binigay mo lahat ng effort mo sa network marketing, lahat ng gusto mo, ibibigay niya rin sa'yo. Yung ay nakita ko yung pictures ng Mustang na nakasulat doon na someday you will be mine. Isip-isip ko bakit napaka-ambisyosa itong pamangkin ko. Ano lang naman ang kabuhayan namin. Pero nakakahiya man aminin, doon ako nagkamali. Hindi lang pala Mustang ang narating ni Aika. Isa kong living proof na totoo ang network marketing.